In chapter 1144 nga nakita natin si Colon na pinangunahan itong grupo nila Nami, which is nabanggit ko nga sa analysis video natin kung paano silang nagkaroon ng resemblance ni Luffy sa unang naging paglalakbay neto. Actually hindi nga lang ito yung nakita nating resemblance nila sa isa't isa, dahil gaya nga kay Luffy na gustong sumama kay Shanks para maglayag at nireject siya neto, ipinakita nga rin yung ganitong moment kay Colon. Nireject rin siya ni Shanks nung time na gusto niyang sumama sa paglalakbay neto. Bali ngayon nga meron na namang nadagdag na resemblance kila Colon at Luffy. Ito nga yung pagkakaroon din nila ng similar na mga kaibigan. In chapter 1147 nga finally na inintroduce na tayo sa siyang mga batang giants na kasama ni Colon. Nandyan nga si Born na obviously kahawig ni Sanji. Kita naman sa buhok pa lang. Nandito nga rin si Johanna na base nga sa design niyang merong sungay, agad ngang papasok sa isip natin itong si Robin. Si Kulin naman na mahaba ang ilong alam na. Similar nga yung appearance niya kay Usopp. Nandito nga rin si Mug na kung ako nga ang tatanungin ang unang ang papasok na karakter sa isip ko si Franky. Si Skadi naman malamang na ito ang nagre-represent kay Zoro. Si Ilva naman kay Nami. At syempre si Ronya na para sa akin nagre-represent kay Chopper. Since parehas nga silang sobrang mababait at naive. So ang point nga dito malinaw na pinapamukha sa atin ni Oda na itong mga batang giants na kinikidnap ngayon very similar sa mga miyembro ng Straw Hat Pirates. Kaya naman hindi na nakakagulat pa kung pagtapos ng Elbaf arc magkaroon rin ng cover story itong grupo na to. Magkakaroon sila ng paglalakbay maybe sa underworld sa pangunguna syempre ni Colon. Bali speaking of Ronya kung sakali nga at ituloy ni Ganku na ihulog siya papunta sa underworld, sa tingin ko nga hindi siya mamamatay. Bakit? Dahil nalaman nga natin in chapter 1142 yung current location netong si Loki mula sa itaas. At sa paraan nga yan ng paghampas niya sa Tree of Adam. Ang nakreate nga ni Loki sa atake niyang to sunog. Sunog na slightly adjacent sa kanya. Ngayon in chapter 1147 nga nakita nating nalampasan na ng mga batang giants itong sunog na kinreate ni Loki. Meaning currently na eksaktong nasa itaas na nila Loki itong si Ronya. At dahil nga sa update na ipinakita in chapter 1146 na pinakain ni Luffy si Loki at currently busog na busog silang dalawa, ay suspect nga na kung mahulog man ngayon itong si Ronya, maaari siyang masalo ng malaking tiyan ni Loki o netong malaking tiyan ni Luffy. Similar sa nangyari kila Haru din nung time na nahulog rin sila mula sa itaas. Sa palagay ko lang naman yan. At kung mangyari nga ito, parang ang ironic nga na matutupad itong statement ni Ronya sa latest chapter na lagi daw siyang maswerte. Kumbaga once na mahulog siya at tumalbog siya sa tiyan ni Loki, mapuprove niya itong sinabi niya na talagang ang maswerte siya.